natin, ay papunta naman tayo dun sa demonic oppression sa sunod na mga araw. Pero ito po yung isi-share ko sa inyo ngayon na hindi ko na-share ito sa inyo. All the demons or those who are above them in hell, may hierarchy din dun sa impyerno. May hierarchy. May superior, may inferior. Demons are in an abusive relationship in relation to those who are under them in hell. There is no love, mercy, or kindness in hell. All relationships in hell are hallmarked by abuse. So kahit nandun na sila sa impyerno, nag-create pa rin sila ng abusive relationship. And then, itong relasyon ng mga demonyo ay nag-manifest sa atin. Okay, ready na nyo? Ready na kayo? No. Ito po, last 23 minutes. So itong kasunod na share ko sa inyo is about diabolic obsession. Sabi niya, in all of this, sabi ni Father Chad Ripperger, demons are essentially trying to establish an abusive relationship with us as human beings. So ano yung pakay ng demonyo? To create abusive relationship not only in our midst but in ourselves. The inner struggle. Kung i-relate natin sa sabi ni Saint Therese of de Avila, it is hard to fight if the struggle is within. Ulitin ninyo. It is hard to fight if the struggle is within. Hindi mo kaaway yung nasa paligid mo. Kaaway mo is yourself. Uy, ready na kayong awayin yung sarili niyo. So ngayon, kaya nga araw-araw, every moment po, ito na yung isa sa mga personal creed ko, personal constitution ko, is to process more myself every single moment. Di ba? Concern tayo sa iba eh. Uy, sukuan ba? Sumpay pa tayo siya, bitaw na. We're so concerned outside us. But the real battle is within. It is hard to fight if the struggle is within. Yan ang ginagamit ko na ngayon, no? Araw-araw. No? To fight against myself. Uy. Nganong nasuko man ka, na tandog man atong ego. Nganong suko man to siya, na ego man. Ganon. He established abusive relationship among ourselves and within ourselves. The longest travel is the journey from your mind to your heart. Say, longest, Father, nga, pila raman nakadangaw. Duha raman nakadangaw, Father. It is a hardest and longest journey. Hantod karon si pakog-process sa akong kagalingon, no? Uy. Kanus aman ni mahumang process, Father, inig kamatay ni mo. Ikantahan na kagpahulay nga dayon ni hatag. Kung masipyat ka, process yourself every day. Amen? Because Satan will establish abusive relationship among ourselves and within ourselves. Outside ourselves and within ourselves. Una, ito po. If one observes the structure of abusive human relationship, one will notice that the similarities are striking. Itong mga abusive relationship among ourselves, ito din yung atake ng demonyo sa atin interiorly. Dalawa po yung karakter nito. Abuser and the abuse. Ano yung dalawang karakter? The abuser and the abuse. Example, may abuse tayo kasama natin. Yung mababa sa ating tingin, i-abuse natin, no? The abuser
humiliates and embarrasses the abuse. So, anong gawin ng abuser? In-humiliate nyo yung abuse. Hindi yun maka-counter sa kanya. He is the abuser. Example, makapangyarihan ako. I-abuse ko yung mga mahirap. Kunin ko yung kanilang mga lupa, ari-arian. Using my influence, using my power. So the abuser continue to humiliate and embarrass the abuse. Yung abuse, wala namang kapangyarihan, patuloy lang siyang magpa-abuse. Wala naman akong pera. Wala akong pambayad sa abogado. Yun ang relationship nila. So, yung abuser, patuloy na mag-abuse. Kaya nga, yung mga nasa posisyon, di ba? Ang daming ninakaw na pera, di ba? Hindi lang milyon. Billion of pesos. Trillion of pesos. Bakit? Ina-abuse na tayo eh. Uy. Practical experience natin ito. Bakit nagpatuloy itong mga abuser na ito? Wala tayong ginagawa eh. Uy. Totoo, hindi. Because we continue to play victim. And then, they continue to victimize us. Hindi na pwede yun. Dapat titindig na tayo. Ngayon, alam nyo, anong ginagawa natin? Pinafailan natin ng kaso, yung mga bumili ng boto. Ngayon, sunod na araw, may papailan tayo ng dalawa. We file not out of hatred, out of justice. And this justice is anchored in love and mercy for God, of God, and of our neighbor. Paano natin mapipigil itong mga abuser na ito kapag magpatuloy tayong magpa-abuse? Di ba? Uy, mga abuse. Dapat gagamitin na natin ang ating kapangyarihan to counter the abuser. Ganon din ang demonyo. Lalong-lalo na tayo i-abuse ng demonyo. Bakit? Nagpa-abuse tayo eh. Katulad ng corruption natin. Hinayaan natin sila. Maraming mga congressman ngayon, nga contractor din. Hindi lang contractor, supplier pa. Grabe ka naman. Mahiya naman kayo. Pero matatakot tayo, magsasalita ng gano'n. Bakit nagpapatuloy ang mga abuser? Because the abuse do nothing. Because the abuse continue to live in fear, hesitation, and anxiety. So ngayon, balik tayo sa demonyo, the abuser humiliates the abuse. Di ba? Sasabihin ng mga nasa taas, kung wala ako, hindi ka makabayad sa hospital. Dahil yan sa akin. Sa'yo ba yung pera na yan? Hindi! Amin yan! Galing yan sa taong bayan. Amen! Ganun. Ngayon, yung mga politiko ngayon sa Valencia, inuuna ko muna yung politiko sa Valencia, ha? Dapat manalo kayo. Hindi dahil sa pera. Manalo kayo dahil sa inyong credibility. Amen? So ngayon, meron ng pito ka mga politician, file natin kaso. Bakit ginagawa natin ito? Hindi dahil kakaawayin ko yung mga politiko, no. Mahal ko sila lahat. I pray for them. I bless them. Amen. So kaya nga, magaan yung puso ko ngayon, araw-araw eh. No. Ano pang gagamitin ng mga abuser? Subjecting the abuse to hypercriticism. Dahil yan sa inyo. So, ang i-blame, ikaw, yung abuse. Hindi yung abuser. Hindi kami kasali. Yan, narinig nyo yung sa Congress? Paano? Tayo ang mag-investigate. Paano yan? Tayo ang dapat i-investigate sa Kongreso. Hindi maganda tayo mag-investigate. Yung mga congressman, hindi natin sila, subject sa oath. Yung mga ordinaryong tao, under sila sa oath. Pero
tayong mga exempted. Di pwede yun. Nagkagulo. Bakit? Yung abuser, huwag kanyong isali. Yung abuse lang ang i-blame. Yung mga nasa ibaba, yung mga contractor lang. Tingnan nyo yung sa huli. Sina-challenge sila ni Magalong. Itong investigation na ito, muro-muro. Nagalit sila. Bakit tinatawag na muro-muro? Dahil, just imagine, sila dapat investigate at sila pag mag-investigate. Yun po. Subjecting the abuse to hypercriticism. Sila ang dahilan, hindi ako. Hindi yung abuser. Ganon din ang demonyo. Uy. Hindi kami kasali. Yung mga tao ang dahilan. Bakit naging ganon sila? Uses sarcasm and the unpleasant tone of voice at the expense of the abuse. So, ang biniblame yung abuse, hindi yung abuser. Sa human experience natin ito, ridicules the abuse. I-bully nila yung abuse. Abuser is extremely moody. No? Kapag magagalit yung nasa taas, bantera mo. No? In line lang ta sa mood sa abuser. So, patuloy sila pag-abuse sa atin. Threatens the abuse. I-threat tayo. Katulad ng mga witness ko. Tinithreat ng kapitan. Just imagine yung kapitan nag-threat sa kanya. Hindi naman masama yung ginagawa niya. Legal naman. No? At pinadalahan pa siya ng summon. So, congratulations mga kapitan at sa mga barangay official. Dahil sunod na, may file na kayo na ifa-file natin ang kaso natin, administrative case, sa ombudsman. Ngayong sunod na araw. Sinasabihan ko sila, magkikita tayo sa korte. It is out of love. This is not out of hatred. Hindi naman ako galit sa inyo. But reminding you to use your authority to protect the people of God. Not to use your authority to threat them. Diba? Yan ang nangyari sa ating lipunan. Pero ngayon, bumibisita na daw yung mga barangay official sa witness natin, humingi ng patawad. Pero hindi, grabe yung mga words ninyo. Dahil, para sa kanila, mataas sila. Diba? Diba pantay tayo sa harap ng Panginoon? Bakit kayo mataas? No? Because of your political ideology. We never promote the common good, but the personal good of the mayor, personal good of some politician. Hindi maganda yun. We never serve Jesus because Jesus is serving common good. Ano pa? Attempts to dominate and control. Saan yung freedom mo? No? Subjects the abuse to guilt trips. Dahil yan sa'yo. No? Blames the abuse for everything, making everything the abuse fault, and isolates the abuse from friends and family. Kaya nga may pasyente tayo na ang nangyari mga kapatid ay mag-isolate lang siya sa sarili niya. Itong madre na pinaprocess natin, madre hinaharas ni Satanas. No? At hindi ko naman siya ma-blame dahil sa kanyang mga traumatic experiences. Ang dami po. Mga traumatic accidents na naharap niya from the past. So ngayon, pinaprocess natin siya. At yung mga 3 years, ako po ay natuwa last week. For 3 years po, pinaprocess namin. Ang bigat ng kaso niya. No? Grabe. Halos lahat nandun. No? Yung mama niya, grabe, negative. Pessimistic yung nanay niya. Hanggang ngayon. Pero sa awa ng Diyos na-process natin yung pasyente, 20 legions po ang pumasok sa kanya. 20 legions. No? Ngayong Saturday siguro, mag-testimonya siya. For 3 years, pinaprocess namin siya. At umiyak siya. At ako po ay
na-touch sa sinabi niya. Sabi niya, Father, salamat ha, hindi ka sumuko para sa akin. No. At sabi ko sa kanya, hindi sumuko si Kristo sa atin kapag mag-cooperate lang tayo. And then completely liberated from 20 legions po. 1 legion is 6,000 demons. Ang dami. Akala ko, nagbabasa ako sa ano ni Father Gabriel Amort, Chief Exorcist of Vatican. Meron siya pasyente 4 years. At sabi ko sa pasyente, ilang taon na tayo? 3 years na tayo, Father. Kulang ka pa ng 1 taon. Pero hindi ko akalain na hindi kami umabot ng 4 years. No? When we cooperate through the lens of obedience, malapit maging mabilis yung liberation natin and healing natin. Amen? At ngayon, nagbalita siya sa mga pari doon, sa kanyang parokya, dahil araw-araw na po siya magsamba, receiving the Eucharist. Because the Eucharist is Jesus. Kaya nga, yung catechism natin, yung confession natin, yung Eucharist, at the anointing of the sick mamaya, it is all about Jesus. Yung binibigay namin sa inyo, hindi yung sarili namin. It is Jesus. No? Kaya nga, maraming na-converted sa mga tao na bibisita dito sa atin ngayon. Dahan-dahan na mabago yung pananaw natin, anchored in truth and grace brought by Jesus Christ. Amen? Last 8 minutes. No? So, patuloy tayo. Sabi niya, ni Father Chad, when this is compared with what demons do in establishing an abusive relationship with us, not just through diabolical obsession, but in all ways, those who are diabolically obsessed will experience the same experience. Yung human experience natin, humiliation, constantly putting abuse down, subjecting abuse, hypercriticism, and the rest, yung dinidiscuss ko, yun din ang ginagawa ng demonyo sa atin. To create abusive relationship. Hindi po productive yung relationship ng demonyo. And then, he will destroy ourselves. Hindi ka na produktibo araw-araw dahil he will destroy you from your mind to your emotion. So, ma-disturb ka na sa mga negatibong bagay ng devotive. So, ngayon, anong gawin natin? Yung process of disappropriation, ang climax po nito, process of disappropriation. Una, send it back to the demon. The negative thoughts, yung mga ibabalik natin sa abuser, i-counter natin siya. No? Yun po yung process of disappropriation. Ibalik natin yung negative thoughts, negative emotions sa kanya. Because you are created in the image and likeness of God. Not only that, but you are redeemed by the precious blood of Jesus Christ. Doon magsimula yung kasiyahan natin. Hindi sa opinion ng paligid natin, hindi natin i-anchor yung disposition natin. Take note ha, yung ating disposition, hindi natin i-anchor sa sinabi ng mga tao. Hindi nababatay sa opinion ng mga tao, hindi nababatay sa behavior ng mga tao. Bakit ako productive ngayon? Because I am created in the image and likeness of God. Secondly, I am redeemed by the precious blood of Jesus. Doon i-anchor yung proper disposition mo, yung spiritual disposition natin. Bakit galit ka ngayon? Dahil hindi ko nagustuhan yung kasama ko. Dahil hindi ko nagustuhan yung pananalita ng mister ko. Nakabuntag pa ganun. Makabawas lang ko ninyo. And then, that negative thoughts, negative emotion will create it, amplify it, and destroy your day. Mag-iba ka talaga. No? Yun po yung abusive, demonic obsession. Mag-ingat po tayo kahit si Father Daron haras din. No? Kaya nga,
very effective pala, maging effective person ka, highly effective person ka, kapag i-process mo yung sarili natin. It is not about them, it is about you. The way you interpret things, the way you interpret, and the way you respond. Example, magbubulungan yung katabi mo. Ako na po'y gilibak ani mga yawa ay. Wala na dyan na siya mo siya nang ginabuhi. Because you have negative thoughts. You have negative impression. You have biases. And by doing it, Satan, you allow Satan to destroy your day. Totoo, hindi? Pagising mo sa umaga, kumuha ka ng cellphone. Pag kita mo sa Facebook, yung kapitbahay ko nagparinig. Ako talaga yung tinitira nito. Wala nang iba. Ako talaga. Umaga pa, nag-iba ka na. Totoo, hindi? Please, keep processing yourself. Sabi ni Stephen Covey, I find processing of the self as important as the product. Kung productive ka sa result mo, the more you give ample time to process ourselves. Ano? Ample time to process yourselves because your enemy is yourself. Uy. Yati ra. Sabi ni Saint Francis de Assisi, ito yung sabi ni Francis de Assisi, you know, you have one enemy. All you labeled as your enemy, they are your benefactors. Yung mga kaaway mo, they are your benefactors. No? Because you have one enemy, and it is yourself. No? So ngayon, kung hindi mo yan tatanggapin, yung kaaway natin, yung sarili natin, there's no peace of mind. No? Kaya nga, tingnan nyo yung act of contrition na to. Akong sa, di ba? Say sumpay. Ano pa? No? Akong sa, akong, dakong sa. Wala siya tamingon nga, imong sa, kapadri po ang dako nga sa. It is all about us. It is all about the self. Amen? When we process more about ourselves, there is increasing authentic peace in us. Bakit magulo yung isipan mo? Malinaw na malinaw mo yung iba. Hindi mo pinases yung sarili natin. So let us go back to ourselves. And by processing ourselves, it is a greatest liberation. Ano? Yan ang tunay ng liberation lang. Hindi lang yung pagpalayas ng demonyo. Sinabihan ko yung mga pasyente natin. 3 yung pinaprocess natin kanina. Ngayon may 2. Tag-isa kami ni Father. No. After that, lalabas ako for unventing of senses, unventing of the sick. I hope you get my point, mga kapatid. At by doing it, we bring peace. At sabi sa kanta, let there be peace on earth and let it begin with... Anong kadugtong? Ano? Miyo. May balik ba? Let there be peace on earth and let it begin with... Miyo. Jod, balik. Let there be peace on earth and let it begin with... Very good. What did you mean? With you. And then dahil doon, nakalimutan mo na. The greatest struggle is from within. Ako din, no? Yan ang ginagawa ko araw-araw. And then, nakita ko, mas maging produktibo tayo when we process more ourselves. Amen? And by doing it, we do a counter punch against the demons. No? Oops, nandito ka na naman. Iharas mo naman ako.
And then when he establishes abusive relationship within, he will create abusive relationship outside yourself. No? Kaya nga magulo yung sarili mo, magulo yung paligid natin because of the diabolic obsession. Sasabihin nila, Father, baka psychological yon. Psychological obsession lang yon. Totoo. Dahil ang demonyo, hindi naman siya maka-influence without natural foundation. Psychological obsession is a fertile ground of demons to attack us. No? Ano nang gawin natin? Processing ourselves. And by processing ourselves, we are bringing peace to ourselves and to our family members. Amen! God is good! All the time! Ito pagpakan ng Ginoo, no? And then, lastly, last 2 minutes. Lastly, gamitin nyo po yung prayer of deliverance. Lalo-lalo na kapag negative yung isipan natin. Do deliverance, cast it out. Yung mga physical illness natin, cast it out. And then by doing it, we can save a lot of money. Pero kung natural yung karamdaman mo, we need doctors. We need doctors. At yung pinaprocess ko kanina, for 34 years, wala siyang finding sa doktor, walang diagnose, pero ngayon malaki na yung improvement niya. At kanina, pinaprocess natin sila, buong pamilya po ang pinaprocess natin. Dahil nag-react po yung biktima nung una nilang pagpunta dito, pero sa awa ng Diyos ngayon, may improvement na po. At hindi na po siya nag-react. Good news po. Very essential po yung processing sa bawat isa sa atin. Yun po ang makatulong, hindi lang yung deliverance, hindi lang yung sacramentals, but the interior disposition of our soul. Interior disposition of our soul anchored on God, anchored on the obedience of God, anchored on His truth, anchored of our self-worth. Sino tayo? We are created in the image and likeness of God, and you are redeemed by God by His most precious. Doon i-anchor ang araw natin. We bring the peace of Christ. We bring the love of Christ. We bring His loving presence. Amen!